Gusto mo rin ba makapagtrabaho at manirahan dito sa Japan? Pero hindi mo alam kung paano umpisahan? Sino yung mga dapat mong kausapin at mga bagay na dapat mong asikasuhin? Magkano nga ba ang magagastos mo at gaano katagal ang proseso? Yan ang sasagutin sa atin ng ating mga kababayan na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa Japan. And I'm your host, James, and this is Tokyo Talks. Okay, so simulan natin sa tanong na meron ba kayong binayaran na placement fee para makapunta dito sa Japan? Wala po binayaran na placement fee. Wala. Ikaw, Michael? Wala rin. Then, kailangan ba ng college degree para makapunta dito sa Japan? Actually, hindi eh. Kahit high school ka, pwede kang makapunta dito. Okay, so mamaya i-detalye natin yan. Bakit hindi mo na kailangan ng college degree and wala silang binayaran na placement fee papunta dito sa Japan? Pero bago yan, pakilala muna kayo, pangalan, tagasan sa Pinas, gano'n nakatagal dito sa Japan? Taga Davao po ako. Second timer po ako dito sa Japan. Isang taon at kalahati na po ako dito sa Japan. Michael, from Pampanga. 4 months pa lang ako rito as SW. Okay, so first question ko sa inyo. Nung nag-start ba kayo na halimbawa naisipan nyo nang pumunta talaga dito sa Japan, ano yung naging first step nyo na ginawa? Kasi mayroon na kasi akong idea nung papunta ako dito. May relatives din ako. Bali, una mong ginawa, nagtanong ka sa mga kamag-anak mo na nandito na. Nakapunta na sila dito or nasa Philippines? Actually, dito na talaga sila nanirahan. So, ikaw naman, Michael? Childhood dream ko talaga to. Okay. Na pumunta ako rito sa Japan. Because of anime, tapos yung the way of living nila. Tsaka binitawan ko yung previous job ko para lang i-pursue ko tong dream ko. So nung naisip mo na pupunta na ako ng Japan, ano yung una mong ginawa? Pinaghandaan ko muna lahat ng mga pwede kong madala, pwede ko ring mga magamit dito. Pero sino yung mga kinausap mo? Naghanap ka ba ng agency? Naghanap ka ng school? Ang nauna no, naghanap ako ng school. Language school ng Nihongo sa Pinas. Nihongo. Nag-aaral ako up to N4. By that time, nakapag-exam ako, papasado na ako, pero yun yung time na nagkaroon ng pandemic sa Pilipinas. So nahinto for 2 years. Tuloy-tuloy pa rin ako na pag-aaral kasi kumuha ko ng iba't ibang skill test. Okay, yung sa skill test naman na yun, para sa naman yun? Yung skill test na yun is one of the qualification para makapunta ka rito sa Japan as sa specific field na gusto mong kunin. Kagaya na mga kinuha ko na food service, saka food and manufacturing. And then ito nga, naswertehan ako rito sa ground handling. Okay, so yan yung under ng SSW na tinatawag, Yes. di ba? So pag sinabi bang SSW, ano yan? Specified skilled worker. Ano naman yung mga naging requirements nyo pala para mag-apply ng SSW? Yung JFD, number 1 yan. Sumunod is JFT is ano yan? yung Japan Proficiency Test na halos same level ng JLPT N4. Bali, una yung ginawa, nag-aral kayo ng Nihongo. So, nag-aral kayo ng Nihongo, nag-take kayo ng exam ng Japanese Proficiency. So, meron kasing mga specific level yan. So, ang sabi ni Michael is yung JFT, pwede na yun. So, pag naipass mo yun or JLPT N4, halos ka level down nun. Then, next naman is Yung SSW Skill test. Skill test na sa gusto mong Category. field na or category na pasok. Sabi kasi category ng SSW. Nadadagdagan pa ngayon na mga 4 ata, di ko alam. Basta mas-search mo lang yan sa Google. Kailangan mo lang magkaroon ng JFT or JLPT N4 pataas, tsaka yung skill test. Yun sa main requirements ng SSW talaga. okay, so yung skill test. Pagdating naman doon sa skill test, paano mo malalaman? Saan ka mag-aaral? Paano ba yun? Depende, kasi sa mga school ngayon kasi marami ding mga nagkakandak ng schooling or review ng mga category. Depende din sa School nila ng dito. ano siya? So, doon sa language center din, meron din Doon na rin Oo. mismo. Saka dito sa amin, sa company namin ngayon, pinaaral kami ng 1 week or 2 weeks, di ba, review. Tapos, wala kang binayaran sa review na yon, kailangan lang namin ipasa talaga. Okay. So yung skill test na yan, 1 to 2 weeks lang yung review niya, then kaya nyo na ipasa yun? Kaya pag mayroon ka talagang determination, tsaka meron ka ding, syempre yung Nihongo, yung Nihongo na Test na yon in Nihongo siya, hindi siya naka-English. Yes, inihonggo siya. So sa case nyo parehas, nag-exam kayo ng skill test na naka-Japanese. So importante talaga na Kailangan mo nakakapagbasa ka na bago ka mag-take ng exam. marunong ka talaga basic language ng Japanese. Meron siyang romaji sa mga kanji. Pero actually, kailangan mo pa rin basahin yung romaji in Japanese. Kaya kailangan alam mo pa rin talaga siya, no? Kung halimbawa na ipasa mo na yung Japanese language proficiency test, then meron ka ng skill. So pagdating sa skill, 'di ba, katulad ng sabi mo kanina, parang ano siya, kahit marami or iba-iba pwede ka mag-take. So yung mga trabaho na yan, pwede ka makapagbigay ng mga sample ng pwedeng trabaho na yan. Dati kasi nung nag-open 2019, ang unang inopen ng Japan yung caregiver talaga. Okay. Pinakauna nilang inopen na category kasi kailangan talaga nila.
ng mga care worker dito sa Japan. Yun, Then meron mga caregiver. food service, Food manufacturing, manufacturing, Ah, fishery, farmer. Ayan, farmer, marami rin ako nakikita niyan. Farmer, ang dami din. Pinakahuli na lang pinapasok is food service tsaka ground handling. Kasi that time, hindi pa boom yung sa food industry kasi, di ba? May Gawa ng pandemic. Halimbawa, holder ka na nung dalawang certificate niya na ipasa mo na yung mga exam. JFT or JLPT, N4, isa lang doon. And yung skill test, ang next naman, ano nang gagawin mo? Kunyari, meron ka na nun. So, saan ka na pupunta? Dalawa yan eh. Either maghahanap ka ng sarili mong company sa Pilipinas, siyempre dadaan ka sa interview, or may galing ka sa school na automatic na i-hire ka na nila once na tatapos mo yung course mo at napasa mo yung dalawang mong exam. So meron mga school, Japanese language school sa Pinas na mag-guide na rin sa'yo. Dire-diretso hanggang makapunta dito. May connection sila dito sa company dito sa Japan. So maganda na bago ka mag-aral ng language, ng Japanese language, so maganda mamili ka na rin ng school no, na parang kaya mag-provide nun para at least maiga-guide ka na papunta dito. Pero kung sakali namang wala, meron kang certificate, tapos anong gagawin mo? Apply ka. Gaya nung ginawa ko, nag-apply lang ako, natanggap ako sa Kumiai na to. Paano ka nag-apply? Saan mo siya nahanap? Actually, nirecommend lang ako ng friend ko. In-interview ko and then tinanong sa akin kung kaya ko ba daw ipasa yung exam. Ayun nga, napasa ko yung exam. Then tinuloy-tuloy niya na kuhanin ako rito sa Japan. Pagdating naman sa gastos, magkano yung nagastos nyo hanggang makarating kayo dito sa Japan? For 2 years, na paghahanap ko rin ng sarili kong company. Siguro maabot ako, kasama na yung pamasahe, pangkain, lahat-lahat. Siguro nasa 150 or more. Hanggang makarating ka dito? Hanggang sa makarating ako. So ikaw naman, Christian? Ako naman, 2019 ako nag-start eh. So, siguro aabot din siguro ako ng 50 to 60. Okay, so yung sinasabi niya na ginastos niya yan, since wala kayong binayaran na placement fee, di ba? Wala. So yung gastos niya yan, yung parang oras lang, pansarili mo lang talaga na habang nag-aaral ka, mga ganun lang siya. Wala naman ako binayaran sa skill test kasi nagbayad naman ng company. Important lang na kailangan mo i-prepare doon siguro yung medical, pamasahe, pagkain mo lang Okay. talaga. Kung paano mo iba-budget yun. Pagdating pala sa proseso, gaano katagal? Halimbawa, nag-aral ka na ni Hongo. Palagay mo, ilang buwan ang kailangan pag nag-aral ka hanggang maipasa mo yung... Sa lahat, sa school kasi na nakakuha ko na information sa mga school ngayon, kung mag-aaral ka ng Nihongo nasa 3 to 6 months. 3 to 6 months. Hanggang sa N5 to N4 N5 to N4. Okay. Yung sinusunod nila na libro ngayon na may Nihongo. Ikaw, masipag ka mag-aral, ganito. Pwedeng mas maaga mo siyang Mas maaga kung maipasa, no? makakuha mo yung exam ng isang beses lang, lahat. Yung skill test isang beses lang. Yung JLPT or JLPT N4 at saka JFT, makakuha mo agad ng one take, mas mabilis yun. Halimbawa, mag-failed ka pala sa exam. Siyempre, pag take mo, hindi mo naman masabi na 100% may papasa mo. Makakapag-take ka ba agad-agad? Sa GFT naman, buwan-buwan yung exam. Okay. Sa JLPT naman, is every 6 months yung exam niya. Yun nga kagandahan nun eh, dahil may JFT na, mas mabilis mo nang makuha yung requirements yun sa JFT. Kasi sa JFT, every month eh, kung ma-field ka, reset mo lang ng isang buwan din, magti-take ka ulit, magpaparegister ka ulit ng JFT. Sa JLPT, 6 months eh. Oo. So, twice a year Antay ka na naman. Oh. Okay, so linawin lang natin yung part na yun. Yung JLPT kasi, Japanese Language Proficiency Test. So yung kasi yung JLPT, yan yung parang parang standard talaga dito na halimbawa, pag tinanong yung level mo ng Nihongo, anong level mo ng Nihongo, JLPT yung basehan nila. Halimbawa, JLPT 5 ka, pinakamababa yung 5, pinakamataas yung 1. May mga level siya, from 5 to 1. And yung sinasabi naman nila na JFT, isa sa bago nilang klase ng exam ng Japanese Language Proficiency rin, pwede mo rin siyang gamitin sa pag-a-apply ng SSW dahil nga meron siyang parang ka-level doon sa JLPT. So yun nga, katulad ng sabi niya, every 6 months kasi ang exam talaga ng JLPT. So ako naman, nag-take rin ako ng exam niya na matagal na, parang mga 2021 pa, nandito ako sa Japan. And kung napanood niyo yung mga luma kong video, nag-aral kasi ako dito. And yun, every 6 months siya. And yung JFT is once a month. Kaya kung halimbawa, yun yung iti-take mo, is pwede na rin siya pang-apply sa SSW para at least mas mabilis ka makaalis. So yun, pagdating sa pag-aaral na ni Hongo, nakadepende siya sa tao. Yung mga sila nag-take ng schooling din. So yun nga, 3 to 6 months. Pero kung halimbawa mas magaling ka na doon,
pwede ka na mauna mag-take ng exam kasi hindi naman yung school yung nagpapa-exam mismo noon. Kumbaga, lahatan yan, sabay-sabay, katulad ng JLPT, lahatan yan. Pag nag-exam ng schedule ng December dito sa Japan, ganun rin yung schedule sa Pinas. So, sabay-sabay yan na parang board exam. Yun, pwede ka mauna, pwede mo mapabilis yung proseso kung mas magtsatsaga ka mag-aaral. Yung pagdating naman sa skill test, katulad ng sabi na kanina, pwedeng mga 2 weeks, basta maipasa mo yon is okay na. Kung pagdudugtongin natin yung mga proseso nun, pwedeng mas maaga talaga yon. Depende na lang sa skill mo kung paano ka makapag-aral. Then halimbawa, nag-apply ka na ng SSW, nakahanap ka na ng company. Simula nun, gano'n naman katagal ang lilipas para hanggang makapunta ka dito. Okay, so kung halimbawa may company ka na at nag-file ka na ng application mo for SSW, gano'n na katagal naman yung iaantayin mo doon hanggang makapunta ka dito? Okay na yung requirements mo. Halimbawa, may JFT ka na, may JLPT N4 ka na. Then after pala nun, ano pang yung mga requirements? Mga basic na lang, birth certificate, yung mga siyempre, personal, passport, mga personal na lang. So pagdating doon, madadali na yon. Ang pinaka-main lang yung dalawang exam, di ba? Then personal information na lang. Actually, yung past experience, hindi mo din kailangan, di ba? Talaga. Or kahit fresh graduate ka, pwede kang dumiretso dito. Hindi siya need. Yun ang kagandahan dito sa Japan eh. So yun, gano'n nga kayo katagal na kapag nag-antay? Standard process talaga ng documents ng COA, yung Certificate of Eligibility, is 3 months. 3 months. Tapos 6 months pag matagal talaga, pag medyo matagal na talaga yung 6 months. 3 months pag nagka-problema na yun, So mga 3 months to 6 months. Pinakamabilis niyan is katulad nyo sa amin, halos 1 buwan at kalahati lang dumating na yung COE namin. Ganun lang kabilis. So depende talaga siya, no? Pagdating na COE mo, sigurado medical ka na, tapos na medical P2, and then wait ka lang for 4 days, alis ka na. So pagdating ng, di ba, alis ka na. So pagdating sa plane ticket, mga ganyan, kayo rin ba nag-provide niyan? Hindi. Company yan. Company na yan. So once na na-release na yan, wala ka na problema. Basta mag-impake ka na lang. Yung sa amin, yung company rin ang nagbayad sa medical namin. Ako nagbayad personally sa hospital, pero sila nag-refund dito pagpunta ko dito sa na-reimburse mo siya? Oo, na-reimburse ko siya dito. Okay. So wala ka nang ibang gagastusin pa basta nag-apply ka na. Parang gano'n ang lumalabas. So linawin ko lang, yung pagdating dun sa COE na sinasabi niya is yun yung Certificate of Eligibility. So yung COE na yun is, ano kasi siya, pag nag-file ka sa immigration dyan sa Philippines, pero kayo hindi na kayo mismo nag-file sa immigration, no? May kumuha sila ng agency sa Pilipinas na sila yung magpa-process. Okay, so dun sa agency nyo, pinasa yung mga requirements nyo, sila yung nag-file sa immigration. Pag nakapag-file na kasi ng mga papers dun sa immigration, maglalabas siya ng, yun nga, yung COE. Pagka lumabas yung COE mo, ibig sabihin, ready ka na para umalis. Then pagdating pala sa agency, yung sinabi mo ng agency na pinagpasahan nyo ng requirements nyo, ano ba yan? Hinanap nyo sa sarili nyo o ni-refer din ng school sa inyo? Actually, dito sa company namin, yung company yung kumuha ng agency, kumuha lang sila ng agency to process lang yung documents namin. Hindi kami nag-apply sa agency. Direct hire kami. Pero lahat ng direct hire, hindi pwedeng makaalis na hanggat di dumadaan sa agency ng Pilipinas. Okay, Kaya yung pumi-ay dito sa Japan, kumuha ng agency sa Pilipinas para sila mag-process at idaan kami under their company. Okay, get. So, ibig sabihin niya doon is nakapag-apply na sila direct sa isang kumpanya na nandito na sa Japan. Pero, hindi kasi pwedeng under sa rule siguro ng Philippines, no, na hindi ka pwedeng dumiretso from Philippines company dito, hinar ka, diretso alis. So, para makaalis ka, itong company dito sa Japan, humanap sila ng agency sa Pinas para daanan lang ng papel nyo. Sila mag-proseso doon, then makapunta. Ano pala yung pangalan ng school nyo sa Pinas? Wala na yung school ko na yun eh. Buti nakalis ka pa. Ikaw naman, Christian. Pumasok ako sa school na dito sa May Laguna. Magbigay naman kayo sa akin ng parang expectation versus reality nyo pagdating nyo dito sa Japan. Kasi 'di ba, syempre, lahat naman tayo maraming imagination sa Pinas na ganito pagdating ko doon, pag ganyan. Pagdating mo dito iba pala. So alin daw, magbigay kayo ng isang sample. Ine-expect nyo na makakapunta kayo sa Osaka, makakapunta kayo sa USJ, makakapunta kayo sa Disneyland or something. No, trabaho rito is talagang seryoso sila sa trabaho, kaya pagdating mo ng Yasumi naman, halos parang ipapahinga mo na lang pag nag-rest day mo. So nung sa Pinas ka, iniisip mo talaga makakapag-travel ka, paikot-ikot ka pagdating mo. Makapunta kagad ako ng Shibuya, makakalib ako. Kaso pagdating dito, trabaho talaga. Pero masaya. Okay. Ikaw naman, Christian. Ito yung weather, syempre, walang snow sa Pilipinas, may snow dito. Yung weather dito, iba yung lamig, iba yung degree. So, iba din yung init pag summer, yun lang.
yung mga expectation na gano'n Ah. na hindi mo expect pagdating Dito dito. mo mararamdaman kung paano maging hotdog sa ref. So ina-expect mo ma-enjoy mo yung season dito. Pero ma-enjoy mo yung season. Ah. But gusto ko yung snow, gusto ko makita as Ah. first timer, syempre. Syempre. Pero Kahit hanggang sino naman na tumatagal, nag-iibang bansa. Di ba hanggang tumatagal, ayoko na mag-winter kasi ang hirap pag pupunta ka sa work. Di ba, ang hirap mag-adjust sa katawan. So, Ano yung may advice nyo sa mga tao na gusto pumunta dito as SSW na tumulad sa inyo, di ba? Syempre nakarating kayo dito sa Japan na hindi ganun kalaki yung gastos, then hindi ganun kahirap yung mga requirements, kailangan mo lang taga mag-aral. So hindi siya ganun ka-imposible para pumunta ka dito sa Japan eh. So anong may advice mo sa kanila? Kung dream nyo talaga tong Japan, sipag at tiyaga. And vocabs is the key. Tsaka kasi magagamit nyo rin naman yan pagdating nyo rito. Hindi naman pwedeng high lang kayo ng high. kailangan talaga nyo mag-aral para may idea din kayo dito. Para paano mabuhay, syempre, paano bumili, ganon. Example, paano bumili. Isa yan sa naging struggle ko noon nung bago ako dito sa Japan noon. Nung una kasi doon ako sa tita ko nakatira, so okay lang, may mga kasama pa ako sa bahay. Then after ilang months nag-decide na ako na bumukod. Bibili ako sa convenience store, parang ano sasabihin ko, 'di ba? Kasi iba yung iba yung pagpunta ko dito, halos wala talaga akong alam sa Nihongo. Hay lang talaga ang alam ko. Importante na mag-aral ka talaga ng Nihongo para at least hindi ka mukhang kawawa. Tsaka, yun, mas maging magaan yung buhay mo dito. Kailangan buo talaga yung loob mo. Kahit saan naman, hindi lang naman dito sa Japan, no? Once na talaga magde-decide ka na mag-iibang bansa, talaga sobrang matibay yung loob mo dahil aalis ka sa comfort zone mo eh. Aalis ka, hindi mo makikita lahat ng pamilya mo, kapitbahay mo, kaibigan mo. Bubukod ka eh. Yun, mula nga sa kanila, kung gusto mo talaga makarating dito, kailangan porsigido ka, kailangan may inspirasyon ka, committed ka talaga, buo yung loob mo, talagang seryosohin mo, and syempre mag-aral na maigi. And so yun na siguro para sa video na to, medyo naging mahaba na yung kwentuhan namin. And kung meron kayong mga gustong pag-usapan pa natin kasama sila or iba pang mga tao dito sa Japan na gusto nyo alamin yung mga kwento, is i-comment nyo lang dyan sa baba. So yun na siguro para sa video na to, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.